may ask kasi siya doon sa comment section ko sa YouTube, no, na end of cut off ng AdSense. So nag-ask siya doon na end of cut off naman ng love. Happy Mamoy, ito po yung sasagot ko sa ask mo doon kung kailan pwedeng makat din yung or mag-end din yung love life. Ito po yung bigay to ni Mikey Lee po, to Mikey Lee. Yan, bigay niya to nung umuwi siya ng Pinas. Pinadala niya lang sa kapatid niya. And then, Happy Mamoy, alam mo, Happy Mamoy, no? Sinasabi mong cut off of love, you know. Simple lang naman yan, no? Pag naramdaman mo na sinasakal ka na, naramdaman mo na pinagbabawal ka na sa lahat ng ginagawa mo, no? Yung mga sinyalis na ganyan, na alam mo, dapat na yan i-cut, no? Kasi pag ganyan kasing something na ganyang people, no, sa ganyang people ay hindi pa nga kayo, no, ay dami ng bawal. So kung alam mo sakal ka na, yung sobra na yung pag-uugali, it's better na i-cut mo na ng maaga. Pero kung kaya mo naman na pasensya or nagkukulang ka ng pasensya, bumili ka sa tindahan ng pasensya para marami kang pasensya. So sa question mo, no, Happy Mamoy, na go sa cut off, much better na tingnan mo muna kung ano bang klaseng tao yung nagustuhan mo, yung gusto ka, you know. Mas maaga, mas maganda, no, ang cut off ng love life na yan, no. Kasi kung patatagalin yan, baka ma-overheat na yan, overheat yan. So ang mapapayo ko sa iyo na tingnan mo muna mga a year amount, ganon. Pag nakita mo na sakal ka na, yun ang tinatawag na cut off of your love life. Sana masagot ko yung tanong mo, no, about yan sa cut off of love, no. So tingnan mo kung love na love ka ba talaga niya, or kaya mo pa bang magtiis sa kanyang mga pag-uugali, no. So hanggang dito na lang yung tanong mo, no. Yun po yung end of cut off. Pag alam mo na parang walang patatunguhan, cut mo na. At saka may isa pa kong tip. You look at my backside, you know. You look at my backside. That is a fish, no? Aquarium po siya na malaki siya. Ginawa niya lang ng bubong-bubong, no? Tapos nilagyan na ng ilaw, no? Ito po ay depende po sa ating paniniwala. Pero kung may work ka, maganda yung pamumuhay mo, it's better na magbili ka ng aquarium ayon sa ating kaugalian noon. Ilagay nyo po sa harap ng pintuan pagpasok pa lang, or di kaya kung wala man sa harap ng pintuan, like this divider ginawa ng asawa ko, ilagay nyo po sa gilid, yung gilid ng pintuan ng bahay nyo. Pagpasok pa lang ng mabungad pa lang ng tao, no, makita yung aquarium yung ganyan. May mga mura naman aquarium maliit, no, para hindi siya matsugi, lagyan nyo ng oxygen, no. Mura lang naman yan ang ganyang kuryente, no, pag pero sa totoo lang
maganda siya talaga, no, dahil doon pa man na may paniniwala na talaga tayo na ang isda ay nagbibigay ng lucky charms. Although na tayo talaga nagdadala ng lucky charms natin, no, wala namang masama kung maniwala tayo. So yan talaga, mula noon hanggang ngayon, mayroon talaga yan, ganyan aquarium. If you build a house, it's better na pagpasok sa entrance, gawa kayo ng fish fountain. Yan po, fish fountain sa pagpasok ng hardin nyo, or sa bakuran nyo, or sa gilid ng ano nyo, yung fish fountain, maganda din po yon. Kung may mga katanungan po kayo kay Madam Auring, just leave a message on this video, dahil masasagot ko po yung mga katanungan nyo. So hanggang dito na lang po. Sana may nakuha kayong tips sa pag-ibig, tips sa pampaswerte, at saka tips sa pagganda ng kilay. O diba, ang ganda ng kilay. Yan. Kung mahirapan kayo ng kilay, ako po mag-ahit sa inyo. Kaya ko po mag-ahit. Yan. I-ahit. Ito pong lipstick na to, wala po siyang tinted kasi ito siya. Tinted. Yan, maganda pa. Kahit anong kain nyo. Maraming salamat sa mga nag-support dyan, sa mga ating mga kindness people na laging nandyan, no, na nag-i-sponsor sa atin. Sana'y pagpalain kayo, marami pang blessing na darating sa inyo. Lagi kong sinasabi, pag magbigay ka ng blessing, ang balik noon ay sobra